Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatiran. Muli na naman po tayong nagkaroon ng opportunity para sa isang napakabanal na gawain para po sa ating Panginoong Hesus at para po sa kapakanan ng ating mga kaluluwa. So ang gabi pong ito ay appointed ni Lord para maging una para sa kanyang glory, pangalawa para sa edification ng ating spiritual na katawan. Gusto ko lang pong bumasa ng isang Bible text para mabigyan kayo ng encouragement. Ang sabi po, "For where 2 or 3 come together in my name, there am I with them." Sana po sa gabing ito tayo po ay nagsasama-sama sa pangalan ng ating Panginoon. Although hindi po tayo physically united, pero kung ang ating motive ay we will listen and we will come together for the name of the Lord Jesus Christ, He assured us that He will be in our midst. So let's maintain that faith and that belief that Jesus is with you, Jesus is with me tonight, spiritually speaking. Let's pray para po, let's ask God's mercy and grace tonight. Heavenly Father, we thank you for tonight. Thank you for this great and wonderful opportunity to be with you and to be with your word and to be with one another. Please, Lord, forgive us for whatever sins that we have committed before you. In case we offended you, we became insensitive to the Holy Spirit. We ask you, Lord, Father, in the name of your Son, Jesus Christ, to please forgive us tonight. And make us holy and acceptable before you. And please, Lord, heal us tonight. If we have guests tonight, na some of them are sick, anumang klase ng illnesses meron sila. But we trust you, Lord God, that you are powerful and nothing is impossible with you. And you can interfere if you will. But anyway, we would like to lift to you everyone who are sick right now. Mga pasyente sa hospital, mga kapatiran, mga kaibigan ng kapatiran, sino man ang kasama namin tonight na hopeless sa kanyang puso, malalim ang depression, malalim ang fear, malalim ang takot sa judgment na paparating. Panginoon, gamitin niyo po ang maliit na programang ito para sa kanila. I pray na ang gabing ito ay maging kakaiba. Make this night a very special night, Lord. Kayo po ang kumilos globally. Lahat ng itinakda niyong makinig sa gabing ito, meron kayong purpose sa kanila. At nawa, gagawin mo ang inyong purpose. Tonight, Lord, ito pong gagawin po namin ay inilalapit namin sa inyo na patuloy niyong pagpalain. Ito po ay isang attempt na makapagbigay ng pag-asa, makapagpaliwanag ng inyong mga salita. Hoping na ang Holy Spirit ay kasama namin at siyang magbibigay ng malalim na enlightenment sa mga tagapakinig. All in all, Lord, kayo na po bahala. Bahala na po kayo sa lahat ng lalabas sa aking bibig. At sa mga tagapakinig, pagpalain nyo rin po sila ang kanilang tenga, ang kanilang puso, ang kanilang mga context or kultura, ihanda nyo sa gabing ito. Alam kong sa isang napaka-imposibleng pagkilos ng Diyos, ang lahat ng ito magkakaroon ng glory, magkakaroon ng enlightenment, magkakaroon ng malaking pagbabago o radikal na pangyayari because we trust you tonight. Salamat, Panginoong Diyos. We commit to you everything, every part of the program. Pagpalain niyo po ako, silang lahat, kaming lahat, and most of all, maluwalhati ka tonight. Sa inyo po ang kapurihan at kaluwalhatian sa napakatamis na pangalan ni Jesus. Ito po ang amin pong collective prayer. In Jesus' name, Amen. Okay po, so magandang gabi po sa ating lahat. Gusto ko lang po munang bumati sa lahat ng ating mga guests. Nabalitaan ko po na may ilan po tayong kapatiran na patuloy po na nag-i-invite ng mga guests natin every night.
And tonight ay hindi po nabanggit sa akin kung ano ang mga pangalan nila. But sino man po kayo, magandang araw ho sa inyo. Kung kayo po ay taga Pilipinas, magandang gabi. Kung kayo po ay, if you live sa ibang countries, ano man ang panahon nyo dyan, magandang araw po o magandang gabi. So nagpapasalamat po tayo kay Lord kasi po parang every night po ay nadadagdagan po ang ating mga followers, ang ating po mga listeners, ang ating po mga guests na nagkakaroon po ng pagpapalang espiritual. It's already 8:25. Medyo na-delay po tayo ng konti, pero alam po naman na ito po ay hindi po naman sayang ang gabing ito. Although na-delay po tayo ng ilang minuto. So pasensya na po kayo. At anyway, wala naman po tayong minamadali. So, magsimula po tayo ng gawain sa ito pong aspect na ito ng pakikinig po ng Bible exposition. At hayaan po natin ang Bible, ang maging pagkain nating spiritual. At meron po naman tayong Holy Spirit sa kalagitnaan natin who will enlighten us. So, ang akin pong text ay yung text na ginamit ko po kagabi. At nais ko pong basahin ang Hebrews chapter 2, verses 1 to 4. Ganito po nakasulat sa Bible, sa wikang English. We must pay the most careful attention, therefore, to what we have heard, so that we do not drift away, para hindi tayo maligaw. For since the message is spoken through the angels were binding, and every violation and disobedience received its just punishment, how shall we escape if we ignore so great salvation? Ang sabi po dito, this salvation which was first announced by the Lord was confirmed to us by those who heard Him. And verse 4 said, God also testified to it by signs and wonders and various miracles and by gifts of the Holy Spirit distributed according to His will. Alam niyo po, itong Bible passage nito para po dun sa mga first-timers natin, ito po ay napakaganda. Hindi po ako makaget over dito sa ilang mga verses na ito. Kaya nga, nag-decide po ako na ito uli ang ituturo ko today. Pero sa ibang anggulo naman, mga kapatiran. Kaya tingnan niyo po ang katas po nito, napaka-substantial ng laman. Kasi po ang pinag-uusapan po talaga dito, yung pong tema ko ay the greatest warning of all time. So kung kayo po ay may edad na, alam kong katakot-takot na po na warnings ang inyong narinig in your lifetime. At ito pong akin pong tatalakayan based on the Bible, ang katas po talaga nito ay ito po, yung greatest warning of all time. Kaya po, pakinggan nyo po ito, buksan nyo po ang inyong puso, sikapin nyo na maintindihan. Ang Holy Spirit po ay kasama natin. Doon ako umaasa, doon sa kanyang enlightenment na gagawin sa ating kalagitnaan. Para po higit nating parang matchew ang word, hayaan mong basahin ko sa Tagalog. Sabi po dito, kaya dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanan na narinig natin para hindi tayo maligaw. Isipin ninyo, ang kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel ay napatunayang totoo at tumanggap ng kaukulang parusa ang bawat taong lumabag o sumaway dito. Kaya hindi tayo makakaligtas kung babaliwalain natin ang dakilang kaligtasang ito. Yun po yung greatest warning. Ang Panginoon mismo ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito at pinatunayan sa atin ng mga nakarinig sa Kanya. Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga himala at mga kamanghamanghang gawa at iba't ibang kakayanang kaloob ng banal na espiritu na ipinamahagi niya ayon sa kanyang kalooban. So tonight, I will continue my discussion. Ang topic ko po ay heeding the greatest warning of all time. Pag-heed, yung pagtalima sa napakatayog, napakadakilang babala na ibinigay ng Diyos sa lahat ng panahon. COVID-19 is almost irrelevant. Nagiging relevant na lang po ang COVID kasi po nagkakasama-sama tayo ngayon dahil po sa COVID. Pero ang totoo po nito, ginamit lang ng Diyos ang COVID para mai-announce sa atin ang pinakadakilang warning of all time. And you are so blessed tonight to hear it, to chew it, to understand it. Malay mo, bigyan ka ng Diyos ngayong gabi ng dakilang gift, dakilang regalo na
kung hindi nagkaroon ng COVID, ay baka hindi mo marinig. Actually, napakasarap pong mag-preach sa panahon na ito kasi people are very open. So, ang akin pong assumption, sa gabing ito, nandyan kayo, nakikinig po kayo, at talagang pinapapasok nyo sa puso ninyo ang salita ng Diyos. Marami ho kasi ngayon talagang takot na takot. At baka isa ho kayo dun sa akin pong tinutukoy. So, magpahinga lang po kayo. Pwede yung ipikit ang inyong mga mata as you listen attentively to the words of God. Pagkain po itong pag-uusapan natin, masyado pong critical ito pong pag-uusapan natin kasi we will be discussing the importance of salvation, yung atin pong eternal destiny, yung pong ating eternal life. Ang pag-uusapan po natin ay yung maker ng buong sansinukob. Ano ang kanyang sinabi? Napakahalaga po nito mga kapatiran. This night might change your life forever. So sana po pakinggan niyo po ito. Ang sa akin pong nais mo nang ipakita sa inyo, bago natin talakayin ng lubusan yung greatest warning, gusto ko munang ipakita sa inyo yung sinabi ng Diyos sa Hebrews chapter 1. Di ba binasa natin yung chapter 2 kanina? Ngayon po yung chapter 1, gusto kong balikan lang ng konting panahon para dun po kasi ako parang pundasyon nitong mensaheng ito. Sa chapter 1 po, ipinapakita po doon na ang Diyos po ay nagsalita. Unang-una sa mga prophets sa Old Testament. Alam niyo po itong aklat ng Hebrews, ito po ay, sabi ko nga nung una, ito po yung Old Testament sa New Testament. Ito pong aklat ng Hebrews, talaga pong may pagka-Jewish po ito. In fact, ang recipient ng aklat na ito ay mga Jewish converts na pamilyar sa Old Testament laws, yan po, sa mga regulations, sa mga traditions. Ang isang Hudyo po kasi talagang lumaki po yan sa batas. Yan, mula sa pagsilang nila hanggang paglaki nila. Talagang sila po ay loaded ng batas. Ang Diyos kasi sa Old Testament talagang as in law. May law ang pagkain, may law ang days, may law ang mga piyesta, may law ang pagpapagupit, may law ang pag-aasawa, may law ang business, may law sa agriculture, okay, sa pag-aalaga ng hayop, sa mga plantation. Talaga pong ang Diyos ay pati damit nila. Talagang meron ang Diyos na moral law, may ceremonial law, religious law. Talagang ang mga Hudyo po ay lumaki sa batas. Kaya po talaga pong sila maaayos dahil ang Diyos pinakialaman sila. Masyado pong parang elementary ang treatment ng Diyos sa Old Testament sa mga tao. Kaya po itong aklat ng Hebrews, kung mapapansin nyo, pinag-uusapan dito yung mga tabernacle, yung mga sanctuary, pinag-uusapan yung mga sacrifices, pinag-uusapan po yung mga klase ng hayop na ihahandog. Kung babasahin nyo po, ganyan po ang laman. Kaya po, sa verse 1 pa lang ay makikita na po natin yung pasok. Ang sabi nga ng Bible sa verse 1, chapter 1, verse 1, in the past, God spoke to our forefathers through the prophets at many times and in various ways. So yan po, mapipil mo na kagad sa opening statement pa lang na may pagka-Jewish, may pagka-Old Testament. At ang sabi, bahagi na aking introduction, gusto kong sabihin sa inyo that God spoke through the prophets, chapter 1, verse 1. Tapos po, in various ways. When we say in various ways, hindi lamang prophets ang ginamit ni Lord para maipadala niya ang kanyang message. Nagbibigay din siya sa mga tao ng mga panaginip, nagbibigay din si Lord ng mga visions, ganyan po. Marami pong ways si Lord, okay? Pero commonly through the prophets. Pagdating po sa New Testament, ibang way naman ang pakikipag-usap ng Diyos Ama sa atin. And ang sabi dito ay through His Son. Kaya nga, dumating na po si Jesus Christ, siya po yung nagkatawang tao, siya yung tinatawag na Son of God. At siya po ang may dala ng final revelation. Siya na po ang may dala po siya na po yung pinaka-final na gagamitin ng Diyos para magsalita ng yung pinaka-ultimate na kalooban ng Diyos. Yan po, mga kapatid. Ngayon, under that heading, gusto kong sabihin sa inyo, sino ba si Jesus Christ? Sino ba itong Son of God na ito? Ito 2 nights ago, pero ipapakita ko ulit. Para lang, meron po akong punto kasi ditong nais na ipakita later.
Okay, who is the Son of God? Roman numeral 1, siya po yung appointed heir of all things. Verse 2 po ng chapter 1. Appointed ha, siya po yung appointed na tagapagmana ng lahat ng bagay. Roman numeral 2, through whom He made the universe. Ginawa ng Diyos ang universe, okay, sa pamamagitan niya. Sapagkat sa ating pong pag-aaral last time, sinasabi nating ang Son of God ay Word. At ang ibig sabihin ng Word sa Greek ay Logos. Yan po, yan yung Logos, ay yan po yung nagkatawang tao sa Book of John, chapter 1, verse 14. So yan po mga kapatid. So pangatlo, Roman numeral 2, who is the Son of God? He is the radiance of God's glory. Siya po yung radiance, parang reflection po siya. Siya po yung reflection ng God's glory. Parang when you see Jesus, you see the Father. Siya po yung reflection. Kaya napaka-importante na si Jesus Christ ay titingnan natin sa ganong perspective. Marami ho kasi ngayon, si Jesus Christ parang tao lang, may lang pa ho sila. Parang they belittle the Lord Jesus Christ, they undermine the Lord. Parang sa kanila, ang Ama lang ang mahalaga, but not Jesus Christ. Pero dito po sa Hebrews chapter 1 and chapter 2, kung inyong mapapansin, si Ama ang naging tagapagpaliwanag kung sino ang kanyang anak. Yung Ama, the Father, is the one who spoke for His Son. Siya po yung nag-explain. Siya po yung nagbigay ng tunay na value o tunay na standing kung sino si Jesus Christ. Kaya we must better listen para magkaroon tayo ng tamang Christology sa ating puso, sa ating isip. At hindi po tayo maakay ng mga maling turo. Kasi yung iba kasi, ang sabi nila, si Kristo daw po ay tao lang. Pero kung titingnan po natin dito, Roman numeral 1, appointed heir of all things, tagapagmana. Ginawa ang sanglibutan sa pamamagitan niya at para sa kanya. So lumalabas, creator po siya. Radiance po siya ng God's glory. Aba, hindi po kaya ng tao yan. Number 4, the exact representation of His being. Imagine yung being. Hindi lang yung, alam nyo, iba yung being yun yung kaloob-looban. Yun yung spirituality ng Diyos. Siya yung exact representation. Hindi po siya kulang, hindi rin siya sobra. Siya po yung exact representation of His being. Number 5, sustaining all things by His powerful word. Isa-isahin po natin yun, sustain. Kapag sinabi nating sustain, na ipagpapatuloy. Parang halimbawa, may COVID, masusustain ba nung ating budget ang lockdown na to? O mag-extend pa ng May? Ganun po. Parang relationship, kaya mo bang isustain? So ganyan po ang trabaho ni Jesus Christ. Siya raw po ang nagsusustain ng lahat ng bagay by His powerful word. So hindi na po yan tao, hindi na yan katulad natin. Kasi tayo, we cannot sustain everything. Pamilya nga lang natin, anak lang natin, hindi natin totally makontrol. Pero itong si Lord, controls niya. He controls everything, the solar system, the galaxy. Number 6, provided purification for sins. Verse 3 po yun. So sino yung Son of God? Siya po yung nag-provide ng purification. Ang ibig sabihin ng purification, naglinis ng ating mga kasalanan. Kaya napakalinis na po natin. Hindi lang tayo pinatawad nilinis niya tayo. Hindi lang niya tayo nilinis sa kasalanan, pati konsensya natin. Sabi po ng Bible po yan. Kaya ito pong si Jesus Christ na minsan ay napagkakamalan pong tao, malaki po yung matatawag natin, that is a big, big lie. Okay, next is sabi ng Roman numeral 7, He sat down at the right hand of the majesty in heaven. Tagalogin natin, siya'y umupo na sa kanang kamay ng kaluwalhatian ng Diyos doon sa langit. Wala pong tao ang pwedeng umupo sa right hand of the majesty of heaven. So kung meron po kayong wrong perception kay Jesus Christ, tonight, ang biro nga namin, you must be born again. Tonight is a wonderful night. Kung mali po ang iyong Christology, ang iyong concept, ang iyong idea, siguro kaya si Jesus Christ hindi natin talaga sinasamba at pinupuri at sinusunod kasi maliit lang ang tingin po natin sa Kanya. Kung mas mataas man siya sa tao, konti lang. Pero mababa siya sa Diyos. Pero the way I see it, iba po si Lord Jesus Christ. Now,
ang ituloy ko po aking discussion, ang akin pong itinuturo sa gabi ito ay yung sinabi ng Diyos. Una, nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Pangalawa, nagsalita siya sa various ways, dreams and visions. Pangatlo, nagsalita siya sa pamamagitan ng kanyang anak. Pero, in-establish muna ng Father kung sino ang kanyang anak, the appointed heir of all things, etc., etc. And then, yung second level ng aking discussion, para ipakilala sa inyo kung sino yung anak, He is higher than the angels. Roman numeral 1, the Father declared that He is His Son. Diniklara ni Father God na si Jesus Christ ay kanyang anak among the angels. Parang ipinakilala niya. Alam niyo naman ang mga angels, yan po ay mga spiritual being. Ayun po, Father declared that He is His Son. Number 2, Roman numeral 2, the Father presented Him as His firstborn into the world. Siya po yung panganay. Parang si Lord, maraming nilikha, including us, including the angels, pero siya yung firstborn. Siya po yung panganay. Okay? Hindi po yung panganay na nilikha niya siya at nilikha niya rin tayo. Yun po ay, ibig sabihin, ang ipinapakita lang doon, hindi po natin titingnan yun sa context ng creation. Titingnan po natin siya sa context ng supremacy. Siya po yung panganay, it means siya po yung supreme sa lahat-lahat sa atin. Next is, the Father commanded the angels to worship Him. That is in verse 6. Imagine that the Father Himself made a declaration that angels should worship His Son. Next, the Father declared that His Son is God in verse 8. Napakatindi po nitong verse 8. Basahin ko lang po ang sinasabi ng Bible. But about the Son, capital S, He says, your throne, sabi ng Father your throne, O God, will last forever and ever, and righteousness will be the scepter of your kingdom. So God the Father Himself testified, declared, the true identity, the true status of the Lord Jesus Christ. Wala na pong makaka-refute kung sino talaga ang ating Panginoong Jesus. Roman numeral 5, the Father set Him supreme above His spiritual companions. Kung si Jesus Christ man ay may mga kasamang angels, cherubims, seraphims, archangels, ang sabi po dyan, the Father set Him supreme above His spiritual companions. Verse 9. So makikita po natin na si Jesus Christ ay talagang napakatinding Diyos. Okay, next is Roman numeral 6. The Father acknowledged His Son as the Creator. Imagine that, the Father God acknowledged His Son as the Creator. Verse 10 to 12. The last one, the Father allowed His Son to sit at His right hand until He makes His enemies a footstool in verse 13, chapter 1. So mga kapatid, ito po ang mga katayuan ni Jesus Christ, ito ang kanyang kalagayan, ito ang kanyang status, ito ang kanyang divinity, ito ang kanyang deity, ito ang kanyang eternality, ito ang kanyang pagiging savior, ito yung kanyang pagiging governor ng lahat-lahat. So all I want to tell you guys, mga kapatiran, ay ang ating Panginoong Jesus ay divine, siya po ay Diyos at makapangyarihan sa lahat. Now, pasok po ako sa isa sa pinakamatinding usapin natin ngayon na definitely kayo po ay matatouch. Ito po mga kapatid. Pasok na po tayo sa ating pong pinaka-nucleus ng ating pong preaching tonight. Why did God send His Son? Okay, bakit sinugo ng Ama ang kanyang anak sa lupa? Ayan po. Na-establish na natin kung sino yung anak. Ang kanyang anak ay appointed heir, creator, radiance of God's glory, exact representation, etc., etc. Now, itong God na to na sinasabi natin was, mga kapatid, sent by God. So, babasahin ko sa inyo mga kapatid ang makakatouch sa inyo ngayong gabi. The greatest story ever told. John 3:16. Ang sabi po dito, for God so loved the world. Ang ibig sabihin ng world dito, hindi po ito cosmos, ito po ay tao. Okay, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So, kung titingnan po natin to sa Tagalog, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, ibinigay niyang kanyang bugtong na anak, ang sino mang sasampalataya sa Kanya ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan.
So, ang punto pala kung bakit ipinadala ng Diyos ang kanyang anak na ito na napaka-dignified, divine, powerful, ay upang sumampalataya tayo sa kanya at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Alam niyo ba mga kapatid na si Jesus Christ ay inihula na sa Genesis chapter 3 pa lang na siya'y darating sa atin. Genesis chapter 3 pa lang. Remember, kung kayo po'y may idea, para po sa mga walang idea, nais ko pong sabihin, sa Genesis chapter 3, nagkasala na po si Adan at Eva na ating mga ancestors. Pero pagdating po sa chapter 3 verse 15, na ipangako na ho ang anak na ito na pinag-uusapan natin na appointed heir, creator, siya po yung radiance of God's glory, siya po yung may exact representation of His being, siya po yung nagsusustain ng lahat ng bagay sa kanyang powerful word. And yet, doon pa lang sa Genesis chapter 3, na ipangako na ng Diyos Ama na siya'y magkakatawang tao at para mamatay upang lahat ng sasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So let me ask, hindi ka ba na-touch? Napakataas po ng dignity ng ating kaligtasan. Alam niyo po, ang kaligtasan natin ay napakataas ng quality. Dahil itong kaligtasan na mapupunta sa iyo, kung ikaw ay nais na mapunta sa iyo ang kaligtasan ito po'y binayaran at binili. Hindi po ng isang ordinaryong tao. Hindi po simpleng tao, hindi rin taong makasalanang katulad natin, kundi isang sinless na Diyos. Okay? Sabi nga natin kaya nga pinapaliwanag ko sa inyo kung sino itong anak na to. Siya po yung dineclare ng Diyos na anak niya, siya yung present ng Diyos na kanyang firstborn, siya yung kinumandan ang mga angels na i-worship Him, siya yung dineclare ng kanyang Ama na kanyang kaisa-isang anak at Diyos. Ito po yung ipinadala ng Diyos to die. Kaya nga, malungkot po kapag hindi mo ito naintindihan na si Jesus Christ ay ipinadala yung kanyang bugtong na anak upang tayo sumampalataya. Ngayon po mga kapatid, level up po ulit tayo. Anong klaseng kaligtasan ang daladala ni Jesus Christ? Ang tawag po natin dito sa Hebrews chapter 2 ay Great Salvation. Yan na po, papasok na po tayo dun sa Great Salvation. Kaya nga ang ating pong tema ay Heeding the Greatest Warning of All. Kaya tinatawag siyang hindi lang basta kaligtasan, kundi dakilang kaligtasan. At kapag hindi ka pa nagkaroon ng dakilang kaligtasan na ito, which is the finality, the ultimate, parang dulong-dulo na to, huling barahan na natin to. Kapag hindi ka pa tumanggap kay Jesus bilang kaisa-isang susi, kaisa-isang daan, there is no other way. Alam nyo, kinausap ko na po ang aking mga anak tungkol sa bagay na to. Sinabi ko sa kanila, pag hindi pa kayo naligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, wala na po tayong ibang option. Wala nang ibang choice. Ang sabi po ng Biblia, ang sabi mismo ni Jesus na nagkatawang tao, nakilala na po natin kung sino siya. I am the way, I am the truth, I am the life. Ang ibig niya sabihin, I am the only way, I am the only truth, I am the only life. No one of you can come to the Father except through me. So mga kapatiran, if you are right now listening, contemplating, and meditating intentionally dito sa mga pinag-uusapan natin ito, nako, sana po magmadali kang tanggapin si Lord. Kasi panalong-panalo tayo sa ating Panginoon. Napakatindi po. Now, gusto ko lang ipaliwanag sandali kung bakit itong kaligtasan nito ay tinatawag nating dakila. Una, it was announced by the Lord. Ang sabi po ng chapter 2 ng Hebrews chapter 2 verse 3. How shall we escape if we ignore such a great salvation? This salvation which was first announced by the Lord. Sino nga itong Lord na to? Babalikan na naman natin yung foundation natin. Siya po yung appointed heir of all things, etc., etc. Siya po yung radiance of God's glory, etc., etc. Siya po na Diyos na nakita natin sa ating discussion, siya po ang unang nag-announce ng kaligtasan. Ngayon, ang ginamit po ng word dito ng NIV, ang ginamit po ng Hebrews chapter 2 ay announce. Dagdagan po natin. Parang hindi ako masyadong, hindi po sapat sa akin yung salitang yun eh. Dagdagan ko po ng Romans chapter 5 verse 8. Hindi lang siya nag-announce. Ang sabi ng Romans 5:8, eto po, pakinggan nyo but God demonstrates
His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Hindi po nun. Hindi lang basta announcement. Kaya humingi na ako ng tulong sa ibang talata para makita nyo mga kapatiran ang malalim na ginawa ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, Romans 5:8, but God, yung Father God yung ultimate God, yung God na Father ni Jesus Christ, but God demonstrates, ang kanyang sariling pag-ibig sa atin. While we were still sinners, makasalanan tayo, si Kristo na kanyang bugtong na anak. Sino nga yung bugtong na anak? Babalikan na naman natin yung doktrina, appointed heir of all things, etc., etc. Siya ay namatay para sa atin. Sa kaya alam nyo mga kapatid, kapag every time we talk about the death of Jesus Christ, and if you knew who He is, my goodness, you will tell yourself, you will say this, I am not worthy. But guys, the fact remains, nasa Bible na po yung biblical fact na yan. Ang sabi ng Biblia, but God demonstrates His own love for us in this. Pag-ibig po ang naging dahilan. Walang iba. Hindi ka naman mayaman. Kung ano mang meron kang pera, sa Diyos din naman yan. Ano ang meron sa'yo? Wala. Pinanganak kang hubad, babalik kang hubad. You have nothing. Kaya alam niyo mga kapatid, minsan nasasabi ko sa sarili ko, kung sa aking pagpipreach ng gospel, ako po ay mamamatay o papatayin, no problem with me kasi I have nothing to lose. That's true. I have nothing to lose. Alam niyo mga kapatid, dati na po akong napakasamang tao. At age of 17, ay masyado na pong, wala na po ako. Kung hindi ako na born again at age of 18, baka wala na po talaga. Baka nasa sementeryo na ako. Kaya, praise God, I'm 54 years old. Okay, I'm 54 years old. Ngayon, my life belongs to God. If one day mamamatay po ako dahil sa pangalan ng Panginoong Hesus, I have nothing to lose. Kasi wala naman talaga ako eh. Ikaw ba? Meron ka bang hawak ngayon na sa'yo talaga, na hindi pag-aari ng Diyos? Tell me. Anything. May lupa ka, sa Diyos yan. May buhay ka, sa Diyos yan. May katabang ka, sa Diyos yan. You have nothing to lose. Kaya mga kapatiran, napakaganda po nito. So guys, mga kapatid, nandun pa rin ako sa discussion na reasons why I said this is great salvation. Why? Because it was announced by the Lord. Hebrews chapter 2 verse 3. Kaya lang hindi nga ako kontento dun sa salitang announced lang. So humingi ako ng tulong sa Romans 5:8 at nakita ko doon, ang sabi doon, hindi lang announcement, hindi lang diri sa ba nato, talagang gihimo sa Ginoo. Ang sabi niya sa Romans 5:8, God demonstrates what? His own love for us in this. Nang ipadala pala ng Diyos Ama, si Jesus Christ, expression pala yun ng kanyang agape love sa atin. Eh sino yung kanyang anak? Babalik tayo sa doktrina, appointed heir of all things, through whom He made the universe, He is the radiance of God's glory, the exact representation of His being, etc., etc. Yung kanyang ibinigay na regalo sa atin, hindi yun pangkaraniwan. Anak niya yun eh. Kayo, anak nyo, kaya nyo bang ibigay para mamatay? Para sa kanyang kaaway? Oh, no way. Pwede pa tayong tumulong sa ating kapatid, sa ating kaibigan, sa ating BFF. Pero kaaway, no way. That's not our orientation. Only God can show that kind of love. Kaya nga, agape love. Kaya alam niyo mga kapatid, sana po unti-unti tayong natututo sa gabi-gabi nating pag-aaral, lumalalim tayo sa Diyos. Number 2, hindi lamang ito announced by the Lord, kundi it was confirmed by those who heard Him. Ang assumption ko, kinonfirm ito ng mga apostles, kinonfirm ito ng mga early disciples, na talagang nakita nila ang Panginoong Hesus, ang kaligtasan ng pagkakapako ni Lord. Number 3, it was God the Father and the Holy Spirit who testified to it. Anong tinetestify nila? Kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kaya nga ang tawag natin dito is the great salvation. The great salvation. At yan po ang pinaka-greatest warning of all time. Ang sabi po ng verse 3, how shall we escape? Grabe po yung word na yan. Tumataginting po sa aking utak yan. How shall we escape if we ignore so great salvation? Paano ka tatakas? Paano ka makatatakas? God gave up everything for the salvation of your soul, mga kapatid. Jesus left heaven. Pinasok niya ang pagkakatawang tao na matay sa krus ng Kalbaryo just for you. And yet, here you are, ignoring
what God did to you, my goodness, you don't know what you're doing. Ito ang magpapabagsak ng puso mo. If you understood in your heart and your mind the greatest love of all, madaling mamatay sa kaibigan, BFF, sa kamag-anak, sa bayan. Pero mahirap mamatay sa kaaway. But Jesus, my goodness, showed the highest expression of love, mga kapatid. Now, I was able to tell you why did I say that this is the great salvation. It was announced by the Lord. It was confirmed by those who heard Him. It was God the Father and the Holy Spirit to testify to it. So this is my summary. This is the foundation of this great salvation. This is the what? Sa foundation of this great salvation. Now you understood from this perspective na talaga palang dakila ang kaligtasan ito. So, yan po mga kapatid. Yung pinaka-question ko talaga sa gabing ito ay ganito. Paano ka talaga maghihid sa greatest warning of all time? Anong klaseng atensyon ang ibibigay mo sa greatest warning of all time? Yan po ang gusto kong ibahagi talaga sa inyo tonight. Number one, pay careful to what you have heard. I want you guys to focus on the word heard. Pay careful attention to what you have heard. Ngayong gabi, ano yung narinig mo? Mahalaga yun kasi marami sa atin during the discussion, parang andyan. Pero after a few steps away, nalilimutan na lahat. Kaya importante yung meditation, yung pagsusulat. Napakahalaga po yan. Kasi po talaga pong nakasulat pala sa Biblia sa verse 1. Pay careful attention to what you have heard. Isa-isahin natin yun. Pay careful. O, mag-iingat. Attention. Yung problema natin, attention span. But pay careful attention to what? Kung ano yung iyong narinig. So dapat may naririnig ka. At yun ang iyong bibigyan ng matinding pansin. Paano kung hindi ka nakikinig? Paano kung wala kang time makinig o ayaw mo makinig, you ignore it? Abay, pasensya pagdating ng panahon. Eto, talagang iginigiit namin ng City Bible Church, ng aking mga kasamahan, ng aming pamilya, ang kahalagahan ng gawain na to. Sa akin, napaka-noble, napaka-precious, napakataas ng quality ng ginagawa natin. Iginigiit natin na ang mga tao ay may marinig. Pay careful attention to what you have heard in verse 1. Alam niyo mga kapatid, may issue po ako dito. Ang issue ko dito, mga kapatiran, ay ang iyong pundasyon. Yan po ang aking issue dito. Ano ba talaga ang pundasyon ng katotohanan sa buhay mo? Alam niyo mga kapatid, napakatindi po nito. Ang aking issue dito mga kapatid ay yung pundasyon ng katotohanan sa buhay mo. Alam niyo mga kapatid, ang sabi ng John 17:17, sanctify them, sabi ni Jesus Christ sa Father, that sanctify them by the truth. Your word is truth. Sabi ko mga kapatid sa inyo kanina, pay careful attention to what you have heard. Ang tanong, ano ba ang narinig natin? Ang narinig po natin, ito po ha, I want to be objective. Huwag niyo na munang isipin yung nakaraan. Ang gusto ko na lang isipin nyo, ano yung narinig nyo sa akin mula kanina? Yun ang gusto kong bigyan mo ng careful attention. Sino si Jesus Christ? Ayan na po, ulitin ko ha. Appointed heir of all things, through whom He made the universe. He is the radiance of God's glory, exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word, provided purification for sins. He sat down at the right hand of the majesty in heaven. Ayan po mga kapatid. Anong aking question kanina? How to heed. Ang aking sagot, pay careful attention to what you have heard. Ano ang narinig nyo mo sa akin mula kanina? Baka naman natutulog ka kanina o baka naman kapapasok lang natin ngayon. So dapat mabalikan mo yon. Huwag na lang muna pag-usapan yung matagal mo na narinig. Ang sabi ko ngayong gabi, pay careful attention to what you have heard. Ano ang mga katotohanan na narinig mo kanina? Yun po, mga kapatid. Mahalaga po yan. Sana po tumayo tayo doon. Sana pundasyon po natin yung truth na yon. Sino si Jesus Christ among the angels? Sabi lang, the Father declared that He is His Son. The Father presented Him as His firstborn into the world, etc., etc. Balikan niyo po yun. Ano ang purpose ng John 3:16? Balikan niyo po yun. Bakit great salvation? Balikan niyo po yung mga truth na yon na aking pinapaliwanag kanina pa. Dahil yun po ang inyong magiging pundasyon. Yun po yung mga katotohanan na inyong magiging batayan ng inyong pananampalataya. Itong sineshare ko sa inyo, hindi po ito kwentong kutsero. Yan po ay talagang biblical. Iniiwasan ko po yung mga kwentong walang katorya-torya. Dahil sayang po yung oras natin kung hindi ako mag-focus sa precept at unprecept. Kasi gusto ko talaga mabigyan kayo ng pagkain. Alam niyo po, ang pagkain wala sa kwento. Ang pagkain na kinakain nyo ngayong gabi, nandun sa Word of God na binabasa ko.
Ini-exegete ko po. Number 2. Sa question ko na, how to heed the greatest warning of all time, paano ba tayo talaga tatayo at magbibigay ng pansin sa greatest warning of all time? Number 2, do not drift away. Almost kagabi yan din ang binanggit ko, pero ibang anggulo po ito. Ang issue ko naman dito is anchor. Di ba yung sasakyan, na yung barko, may anchor po yan para hindi po siya maanod. Kanina yung una kong issue, ang issue ko dyan ay katotohanan. At ang katotohanan sinasabi ko, yung binabanggit ko kanina pa, yung sa aking introduction. Dito sa pangalawa, do not drift away. May issue is anchor, mga kapatid. Ano ang iyong mga spiritual mechanism sa buhay mo para hindi ka ma-drift away? Alam nyo, mga kapatiran, mga magulang at mga kapatid, maraming nagdi-drift away sa atin sa katotohanan. Nilalayo tayo ng religion, nilalayo tayo ng wickedness, nilalayo tayo ng demonyo, ng atheism, ng technology, ng movies, ng Netflix, ng cellphone, ng laptop, ng mga internet na yan, ng LGBT, ng criminality. Marami ang nagtutulong-tulong para ikaw ay ma-drift away. Para hindi mo mabigyan ng pansin yung greatest warning of all time. Binabasag nila yan. Kaya mga kapatid, ipilit nyo po ito. Igiit nyo ito sa inyong buhay. Kaya nga ang tanong ko sa inyo, ano yung mekanismo? May ituturo ko po yun sa inyo, yung mechanism. Pero I want to support this, mga kapatid, ng ilang mga katotohanan. Tingnan nyo po ito, napakahalaga po. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung context. Sa context naman ako babalik. Ano ang context ng Hebrews chapter? Itong Hebrews na to. Basahin ko sa inyo ha. The letter was addressed primarily to Jewish converts who were familiar with the OT and who were being tempted to revert to Judaism or to Judaize the gospel. Gusto kong tingnan nyo ng pansin, mga kapatid, yung dalawang katotohanan ito. Nabanggit ko sa inyo na ang Book of Hebrews ay ginawa ni Apollos at ang mga dinatna ng letter na ito ay mga Jewish converts. Ngayon, bilang mga Jewish converts, nabanggit ko sa inyo kanina, itong mga Jewish ito yung mga Hudyo nga na lumaki talaga sa Israel na ang mentalidad at ang kinalakihang relihiyon, tradisyon, kultura ay ang batas. Mga kauutusan ni Moises. Parang panahon din naman natin. Halimbawa, na born again ka, hindi mo kaagad maiwanan yung dati mong relihiyon. Na nanay at tatay mo, ganon, doon ka lumaki, tapos bigla kang na born again. Parang ang hirap-hirap. Ang hirap-hirap na bitawan agad ng iyong kinalakihan. Same thing with the Jewish converts. Dahil mababaw pa sila. Ngayon, ang tukso ay ganito. To revert means to return to Judaism. May tukso na sila'y babalik sa Judaism. Okay? Pagkatapos may tukso na hindi lang sila babalik sa Judaism, kundi mismong yung gospel, sasamahan nila ng Judaism. Tingnan niyo po yung dalawang concept ha. Yung isang group, yung mga tao parang gusto bumalik sa Judaism. Sabi nila, wag tayong bumalik sa Judaism, maganda ang gospel. Ang problema naman, doon sa mga mananatili sa gospel, gusto nilang dagdagan ang gospel ng Judaism. Isasama yung mga batas ni Moises. Yun po, mga kapatid. Dahil doon, nadidrift na sila sa tunay na mensahe. Alam nyo naman ang gospel. Iisang person lang ang pinag-uusapan dyan. Not Moses, not Abraham, but Jesus Christ. Because Jesus is the culmination of the law. Jesus is the central figure of the law. Jesus is the end of the law. Tapos na po yung Mosaic law. Because Jesus is the byproduct. Siya na po yun. Tapos na po yung process. Pero itong Jewish na to converts, they want to go back to Judaism or they want to insert into the gospel the Mosaic law, which is irrelevant. Pinalaya na nga tayo dun. So mga kapatid, yan po ang problema. Guys, ito po ang gusto kong sabihin sa inyo. Do not be drift away. Do not drift away. Do not drift away. Huwag ka sanang malayo. Balik ka sa iyong anchor. Dapat meron kang mga mekanismo. Dapat may matatag kang aral, may matino kang pastor, meron kang matatag na core group, may matino kang mga prayer warrior, may Bible ka, alam mo yung mga doktrina, para talagang hindi ka madidrift away. Guys, how to heed the greatest warning of all time? Kaya mga kapatid, ako naniniwala na ang paglilingkod kay Lord, hindi yan basta-basta lang. Hindi po yan puro kantahan lang, hindi po yan puro emosyon lang, hindi yan po pwedeng konting alam lang, okay na. Hindi po.
Talagang for the last 28 years, mga kapatid, ng aking pastoral ministry, ganyan po ang ini-emphasize ko sa aking mga members. Number 3, never ignore the pronounced truth. Huwag nating i-ignore ang pronounced truth in verse 3. So tatlo na po itong sagot ko. How to heed the greatest warning. Pay careful attention to what you have heard. Number 2, do not drift away. Huwag kang babalik sa dati mong religion, or huwag mong lalagyan yung gospel ng ibang religion. Huwag mong papalamanan dahil ang gospel is pure. The gospel is all about Jesus Christ. Ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagkalibing, at ang kanyang pagkabuhay na maguli. Mga kapatid. So yan po mga kapatid. Ang issue ko naman dito ay pananampalataya. Dito sa number 3. Ang una kong issue ay truth. Ang pangalawa kong issue ay anchor. At ang pangatlo kong issue ay ito tinatawag na pananampalataya. Tingnan niyo po ang Hebrews chapter 4, verses 1 and 2. Ang sabi po ng Bible, although God's promise still stands, that His promise that all may enter His place of rest, may pangako po kasing makapahinga tayo. We ought to tremble with fear because some of you may be on the verge of failing to get there after all. Pwedeng hindi makapasok. For this wonderful news, the message that God wants to save us has been given to us just as it was to those who lived in the time of Moses. But it did not do them any good because they did not believe it. Tingnan nyo po ha, yun yung portion. But, ito po ang gusto kong bigyan nyo ng pansin. But it did not do them any good. Walang naitulong na mabuti. Why? Because they did not believe it. Ang sabi pa nga, they did not mix it with faith, mga kapatid. Hindi pala nila miniksan ng pananampalataya. Kumbaga mga kapatid, kung kape, hindi natin hinaluan ng asukal. Ngayong gabi, andyan kayo sa aking harapan, nakikinig po tayo. Kung hindi mo yan hahaluan ng pananampalataya, itong activity na to ay mawawala ng silbi. Matulog ka na lang. Kaya alam nyo, napakahalaga po nung rekado ng pananampalataya. Ayan o, mula sa Hebrews, New Testament din, ibinalik pa tayo sa pagkatagal-tagal na lumang tipan. At sinabi doon, ang vanity ng kanilang naging pagsisikap na nawala ng kabuluhan because they did not mix it with faith. Nangamatay sila, mga kapatid, sa desert. Alam niyo ang sabi ng Diyos, I will bring you to the promised land. Dalawa lang ang nakarating, mga kapatid. Why? Hindi dahil sila ay namatay sa gutom. Walang namatay sa gutom. Pinapakain sila ng Diyos araw at gabi. Alam niyo kung bakit sila namatay? Because of unbelief. Unbelief is powerful. Itong COVID na to, hindi nito kaya tayong patayin. Mas matindi po ang naranasan. So brothers and sisters, that is my point tonight. So, balikan ko yung question ko, yung dakilang question ko, how to heed the greatest warning of all time. Ingatan mo yung naririnig mo. Huwag kang malalayo. Balikan mo yung iyong anchor. At huwag mong ibabaliwala ang mga pre-announce na katotohanan sa gabing ito. So mga kapatiran, napakahalaga po. Let me give you my summary. Ang summary ko po ay, we really need to heed the greatest warning of all time. Maaaring bukas, patay na tayo. At least tonight, you were able to hear the greatest warning of all time. So mga kapatiran, I'll give you my 3 propositions bilang pagbawakas ko po, bilang isang spiritual na doktor. Ito po gusto kong gawin mo. Number 1, make the truth a big deal in your life. Huwag sabi-sabi ang paniwalaan mo. Huwag sabi-sabi. Huwag tradisyon, huwag sabi ni ganito, huwag sabi ni ganito. Kundi, ano ang sinasabi ng Biblia. Yan po ang batayan talaga ng tinatawag ng kaligtasan natin. At ito po, ang katotohanan ay walang iba kundi na kay Jesus at nasa Biblia. Yan lang po. Okay na po yan. Pangalawa, strengthen your spiritual anchors. Para hindi ka maligaw, balikan mo yung iyong mga spiritual disciplines. Yan po mga anchor natin para hindi tayo madala ng sanlibutan. Yung prayer life mo, anchor mo yan. Yung Bible reading mo, anchor mo yan. Bible meditation mo, anchor mo yan. Yung pakikinig mo ng Word of God gabi-gabi, anchor mo yan. Yung fellowship mo among brothers, anchor mo yan. Accountability, anchor mo yan. Yung ugali mo, anchor mo rin yan. Kasi minsan, kapag masama ugali mo, nagtampo ka, lumalayas ka na ka. So mga kapatiran, that is very, very. Yan po yung pangalawang proposition. Pangalawang reseta. Pangatlong reseta. Make sure that you mix faith in every salvific action you are engaged in. Ang point ko, pag magsisimba ka, mix
faith. So, magbabasa ka ng Bible, mix that activity with faith. Laging faith, laging faith, laging faith. Hindi ka napipilitan. Halimbawa ngayon, nakikinig ka sa akin, hindi ka napipilitan. Yan ay ginagawa mo dahil nananampalataya ka sa atin. Dahil sa tatlong itong propositions na to, magiging matibay at magiging matatag ka. So salamat po sa Diyos, mga kapatiran. Salamat ng marami sa ating Panginoon. Again, ulitin ko po, binigyan niyo po ng pabor ang inyong kaluluwa tonight. Ako po ay nakapag-preach ng 50 minutes. I started 8:25, now it's 9:17. So mga kapatiran, hindi po to sayang. You are actually blessed by the Lord. Salamat sa Panginoon. Sa mga guests natin, welcome po. Ipagpatuloy niyo po ang pakikinig niyo. See you tomorrow again po, kung tayo ay buhay pa. Kung tayo po i-extend pa ng Lord ang ating mga buhay. Salamat po sa Panginoon. So, good night po at hayaan niyo po na mag-pray po ako sandali. Maganda pong magtapos po tayo sa isang short prayer man lang. Heavenly Father, thank you for tonight, for this great and wonderful opportunity that I was able to preach your gospel. Please, Lord, you are in charge of this activity. Alam niyo ang mga taong nakinig ng salita. At you know everyone, you know me, you know the people who listen to your words. Panginoon, bahala na po kayo. Holy Spirit, kayo po ang in charge sa enlightenment. Kayo po ang aming great teacher. Kilala niyo ang inyong mga pinili at ang inyong mga tinawag tonight. Panginoon, palakasin niyo po ang loob ng mga nakinig. Sana po nakakita sila ng liwanag tonight. Thank you po. Thank you so much, Father. This is, Lord, my prayer. In Jesus' mighty and powerful name. Amen and amen. Salamat po sa ating Panginoon. Good night po. Matulog po tayo ng maayos. May the Lord be with us. Sumaatin po ang Ama at ang Anak at ang Banal na Espiritu. In Jesus' name, amen po. Good night. God bless po.